Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Naway nasa mabuti pong kalagayan ang bawat isa sa atin. Sa sandaling ito, ang aking verse po na ibabahagi sa inyo ay matatagpuan po sa 1 Corinto chapter 6 verse 19 to 20. Atin pong basahin. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo ng isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Maraming salamat po sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Sinasabi po dito ng ating pong katawan ay hindi na po natin ito pag-aari. Hindi na po ito ay atin. At hindi na ito para sa mga makabundong gawain, kundi ay para sa mga gawain ng Diyos. Once na pumasok na sa atin ang Diyos, ay sa ating buhay ay tulad po na sinasabi dito sa Pahayag 3:20, narito ako ang nakatayo sa pintuan, patuloy na kumakatok. Kapag marinig ng sino man ang aking tinig at magbukas ng pinto, ako ay papasok sa kanya. Ako ay maghahapunan kasama niya at siya ay kakain kasama ko. Makakasama po natin ang Diyos. Kung anuman po ang gawaing nakatalaga ng Panginoon para sa atin, ay dapat din po natin itong gawin. At kung tayo ay templo ng Espiritu, ay dapat po panatilihin nating malinis po ang ating puso una sa lahat. Malinis po tulad ng ating buhay. Inaalis nito ang kalat sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Pinapaganda, pinapaliwanag natin ang ilaw ng templo upang makita ng mga tao ang ating mabubuting gawa at pupurihin ang Diyos. At hindi po tayo ang dapat purihin, kundi ang Diyos para sa mga gawaing makalangit na nais natin ipagkaloob sa Diyos. Huwag nating hayaang madungisan ito dahil sinasabi nga po sa 1 Corinto 3:17, paparusahan ng Diyos ang sino mang magwawasak ng templo niya, sapagkat banal na ang templo ng Diyos at kayo ay templo at kayo ang templo na yan. Ang sinasabi po dito ay isang malaking pribilehiyo po maging isang templo ng Diyos dahil makakasama natin siya at maninirahan siya sa atin tulad ng sinasabi po sa Corinto 6:16 na hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Siya na ang may sabi, mananahan ako at mamumuhay sa piling niya. Ako ang magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Salamat po sa buhay na ito na pinagkaloob ng Diyos sa akin, na nakilala ko siya at purihin siya, dakilain ang kanyang pangalan, sapagkat tunay nga po na unti-unting binabago ng Diyos ang buhay ko. Hindi man po madali ang pagbabago na ito, nasa tamang proseso po, ngunit ang mahalaga, nagpapatuloy po ako sa kabila ng maraming pagsubok at mga alalahanin, mga pasanin sa buhay, ngunit nandito pa rin ang Diyos. Hindi niya ako iniiwan at pinababayaan. Salamat po sa Diyos sa pagkabasa ng iyong mga salita at patuloy po natin siyang purihin at dakilain.